parang sa management, parang management and band, wala talaga kaming say sa ano, kung ano yung nangyayari doon. So kung ano man yung meron doon, wala po kami. Actually, yun po yung totoo. Parang nagulat na lang kami na nag-usap kayo nila, Miss Ems, na gano'n. At nabanggit na parang may ganun pala nangyari. Actually kami, wala kaming idea talaga. Kasi we're just the artist. And true enough na parang kaya nga kami wala na rin siguro doon dahil may naging problem pala talaga. So now happy kami na nag-move on na kami, EMF Entertainment. At ano na tayo, let's start a new beginning. Okay, at least malinaw ha, na wala na silang kinalaman sa LX2. Yeah, but although it's not for us to say, but I'd like to say we understand na it became a really big deal for you guys. Yes. Na-affect kayo. So I'd like to apologize lang. Although I don't take fault, but I feel what you're feeling, and I hope that we can move forward and start a new chapter. Okay, yeah. Diba? Ang gandang pakinggan. So wala na, move on na tayo from LX2, diba? So ito na yung bagong Lily, diba? Na ipinakikilala natin ngayon sa ating mga kasamahan sa press. So, let's start with a question and answer. Marami silang gustong itanong sa inyo. Ayan. So, si Joey Romel Gonzalez ang unang magtatanong. Kala ko si Si Joey. Joey, no? Hi, I'm Romel Gonzalez. Hello. And of course, I'm from PMPC and I write for pep.ph. Wait lang. Wag po natin i-play yung music kasi baka ma-copyright. Ulitin ko? Hindi na, Yes, okay. yes. And also, I also write for Police Files Tonight and many others. And my first question is, medyo parang ano lang tayo, kailan kayo eksakto ulit na buo as Lily na ha, with these new members? And gano'ng katagal na kayo? Actually, it's our second year anniversary this coming September 21. So, magto 2 years na kami this September 21. So yun, kumusta yung itinakbo ng banda in 2 years? Actually, ang dami nangyari. Una, syempre, ang hirap talaga, honestly, kasi kailangan naming mag-adjust sa isa't isa. Like, mga matagal ng members, we've been around 17 years na, then may mga bago kaming members, si ilang tatlo. Kailangan talagang, alam mo, magkaibang ugali, millennials, tapos Gen Z, medyo mahirap pagsamahin. Pero dahil, dahil sa music, actually, nabubuo lahat. Nagiging maayos yung isang malaking puzzle. Tapos may phone-in question sa likod ko. Paki-introduce daw yung mga bago, yung buong pangalan ng mga bago. At ilan yung original? Yun nga yung bago. For the record. Sige, Ako na lang po magsasabi. So, the original members are, of course, Aaron Picafrente on bass, Alden Acosta sa guitar. Siya yung iconic na gumawa ng Tininiw na intro, and siya yung kaliwete doon. And of course, our drummer, Lem Belaro, and the one who composed Magbalik, Lem Belaro. Tapos kami namang tatlo yung bago. Actually, Nathan, hindi siya masyadong bago kasi 2017 nasa Kalilili na siya. So Nathan Reyes, pero sessionist pa lang siya noon. Ngayon, member na talaga siya ng Lili on guitars. And of course, our newest member here is Ezra. Siya yung nagki-keyboard sa amin. Added flavor to our band. And Joshua, ngayon 2 years na kayo, kumusta ang naging takbo ng karir mo bilang kapalit ng magitan ni Mildred, bilang kapalit ni Kian Cipriano? Actually, sobrang natuwa ako kasi ang bilis rin ng chemistry naming lahat. Kumbaga, nagkaroon kami ng struggles, pero sa totoo lang, pag iniisip mo, ang bilis rin ng nangyayari sa amin na daming kumukuha sa amin, ang daming nag-embrace sa amin. Marami ring bashers, pero totoo yan, naka-help din sa amin. At looking forward ako sa marami pang pwede namin gawin. Ano yung pinakamasakit na bashing ang natanggap mo? More on sa akin kasi syempre pinalitan ko si Kian. So, maraming comparison.
Isipin mo si Kian, maangas, naka-shades, na ano, tapos ako naka-crop top. So parang, alam mo yun, maraming nag-bash sa akin na hindi daw ako rakista. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako rakista. And I'm not Kian Cipriano. I'm Joshua Bulot, and this is not Kala Lili, this is Lili. So, gusto kong iparating sa mga tao na wala kayong dapat ikumpara kasi this is a new band, and I'm not Kian. I'm not the shadow of Kian. So, And dalawa na lang, talk show ko ito, Sarot. Are you friends with Kian? no, personally. Lahat kayo wala kayong communication with him? Ito, tanong. Di ba kami nagkikita eh? Actually, gusto ko nga. Kasi para malaman namin kung sino ba unang papansin. Kasi, yun talaga, hindi pa nagtatagpo yung landas namin. Pero sa akin, okay lang naman. Kasi dati kayo magkasama. Yes. Pero hindi nagsitempo nakikita kayo. Hindi pa. Okay. Oo nga, sayang. Si Aaron, baka may sasabihin. At kaya Aaron, nakita na kayo. Hindi pa rin eh. Wala akong chance. Pero yun din, so given the chance na magkita kami, so hayaan na namin yung destiny ko ng Ayun. And for my last question, well, alam naman natin, daming sikat na mga grupo ngayon, like SB19, Beanie, and the others. Ben and Ben, December Avenue, Dilaw. Personally, sa inyo, anong epekto ng mga nagsisikatan na banda ngayon? Although kayo naman talaga ay Lili, di ba? Dati pa. So, anong epekto sa inyo na booming ang music industry ngayon with all the artists na sikat din ngayon? Extremely positive. Extremely positive effect on our careers and our ability to play more shows. And you know, I'd say good music is good music. Like no matter the age, it's always gonna be there. And SB19, Ben and Ben, December Ave, these acts, we look up to them. And we'd like to thank them for, you know, spearheading this entire thing. It's been very positive all the way. Ako, personally happy ako. Kasi pag nagbo-boom yung music, lahat nakikinabang. Lahat. From the entertainment industry, sounds, lahat. And I'm very happy na naging part ng may top artist ngayon na ako yung isa sa humubog. So, tuwan-tuwa ako ngayon na number 1 siya ngayon. Sino siya? Dionela. Yeah. What do you mean ikaw humubog? Simula bata siya, ako yung nag-train sa kanya. Then, actually may song ako sa kanya, which is yung Agaw. May banda niya din kami dati. How do you relate it to... Doon siya nakatira sa amin. Parang his dad is a pastor. Then, magkapit-bahay kami. Yung mom niya din nag-work sa amin. So, ayun, doon kami nakakilala. Then, magkasama talaga kami simula bata siya. Ako yung nag-train sa kanya. Then, nakakatawa kasi isa siya sa top artist naman. Pakispell daw yung pangalan ng artist. Dionela. D-I-O-N-E-L-A. Babae siya? Lalaki. Okay. Yung sumulat niya ng singing niya. Okay. Thank you guys and congratulations. Follow ko lang. Kagaya ko, Joshua, tsaka yung dalawa pa na bago. Paano kayo napasok sa Lili? Na audition ba o nagkaroon ng parang handpick ba kayo o nirecommend kayo? Paano? Ako, siguro ako muna. Yung band, especially si Lem, 2010 or 11 pa lang, I'm Nathan po pala by the way, yung guitar player. Si Lem, matagal ko nang kilala 2010, tama. And naging housemate ko pa siya sa Pasig. 2010, and yun, nasa university pa ako nung time na yun. So we go way back. And then, ako kasi yung background ko before, session player ako. So I played for different bands and then eventually talaga naging friends kami. And 2017, nung umalis si Tatsig, ako yung nag-fill in ng role na yun. And then ever since, tuloy-tuloy na ako. Kala Lili pa lang, nandyan ako. And then, until now, Lili, nandito na ako. Hello po. Magandang hapon. I'm Ezra po, keyboardist. And same as Nathan din, nagkakilala rin kami ni Kuya Lem. Way back 2021, bumuo kasi siya ng parang isang band. Tapos ako po yung pinakaunang pumasok doon. Doon, hanggang sa nung time na naghanap na ng bagong vocalist. Parang naging sessionist din ako ng mga kuya ko and mga brothers ko. And ayun,
hanggang sa nagtuloy-tuloy na din. And nandito na po ako as new member, alam niyo yan, new taste. I'm proud para sa bagong member. Iyak na yan. Yung kagaya ni Ian, may plano ka na bang pasukin yung pag-artista? Actually, paano paano ako napasok? Nagkaroon sila ng parang search for the lady. So parang merong 10 mall shows na pinuntahan. And then nag-join ako sa mga parang mga ika-8 na mall show. And tapos yung step by step, parang out of parang 300 na contestants yun. And ako yung nanalo dun. So yun yung parang, hindi naman. So bakit pala naging Lily? Tinanggalin yung Kalya. Ano ba ibig sabihin ng Kalya Lily? Okay, ito. Kala Lili kasi parang nakuha yung name sa tinapay, sa Pasig, no? Yung sinabi ko sa'yo, tinapay. Then bakit Lili? Tinanggal na namin yung CA. Bakit din malala Lili kasi means rebirth. okay. So sabi ko sakto, baka tayong baby ulit na magsisimula ulit. Yes. And we also acknowledge the legacy ng Kala Lili. Hindi namin kakalimutan kasi Kala Lili is not Kian Cipriano. It's all of us. Tama naman, wala kayo. Yan ang title. So meron pa rin, meron tatak pa rin ang Kalalili. So Lily. Yeah. Pero sundot ko lang dun sa question na yun is because yung Kalya Lily is nakapangalan o na-register ni Kian, Nasa, kaya hindi nyo nakuha. Okay. So mamaba ang loob nyo. Lem? Yes, of course naman. Kasi for like 17 years, parang lahat naman kami nag-add ng value dun sa name. Lahat kami nag-alay ng dugot pawis simula nung wala pa kaming name. Tumutugtog kami sa bar for 300 pesos, 3 set. Hanggang alas 5 ng, marami din nakakaalam. Hanggang alas 5 ng madaling araw din, uuli kami. Pinaghirapan namin na establish yung name. Hindi kami parang binuo, oy, mga guwapings. Then, sige, gawa kayong banda, ito may kanta. Hindi. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Pumupunta kami sa gig, dala-dala namin instrument, nagko-commute, umuulan, nagtiticket selling kami sa mga bars. Then, ayun, iba talaga, iba. Masakit sa, sobrang sakit sa kalooban nung nakuha yung name. Pero I'm happy, at least, we know na yung Lily ngayon, pinaregister na namin para sure. Na lahat kami nandun. Pina-hypofill na namin. Ba't gusto mo siya makita? Para malaman namin kung Sino unang papansin? sino unang papansin. Kasi ako, personally, nakamove on na ako. So kung kausapin niya ako, brother, bro, yeah, kumusta career mo? Goods na. Para lang malinaw, magkaaway ba kayo or hindi? Yun yung yung tanong na hindi din namin alam. Kasi simula nung nag-send siya ng letter sa amin na eto yung gusto kong deal sa Kala Lili para pwede niya ipagpatuloy, hindi na namin siya kinausap. Wala kaming sinabing pangit na dun sa letter hindi namin siya pinadalan, hindi kami nag-reply. Pero sabi ko, bro, Aaron, tapusin na natin dito. Siguro might as well, magsimula na lang tayo ng bago. Ayaw namin makipag-away, masyadong maikli yung buhay para makipagbangayan pa. Ano yung nasa letter? Ano yung deal na parang hindi effect? Parang we will share something na percentage para magamit namin yung yes. Parang manager siya. Tama yun. Ayun. Si Joey may question. Joey Austria. Joey, nice Hello, to Diyos. meet you. I'm from, ito palang latest ng D1, 12:06 a.m. And my first question, since nasa bago na kayong management, ano na yung napag-usapan nyo na mangyayari sa grupo nyo? Magre-rebrand ba kayo? May plano bang malaking concert? Could you share to us paano yung plano ng bagong management sa Ako, inyo? napaka-exciting yung mga mangyayari kasi itong EMF Entertainment is napaka-passionate din about music. And talagang more than that, gusto kaming tulungan kasi may tiwala at may believe siya sa amin. So ngayon, ang pinaka-target namin is next year, magkakaroon kami ng big launch na kasi naisip namin na parang kailangan malaman din ng buong Pilipinas na yung Kala Lili is Lili na. And for us, parang hindi pa siya ganun ka spread out na sino ba yung Lili? Sila pala yung dating Kala Lili. So,
yun yung gusto naming i-big launch next year. And may yung big launch na yun kasama ng may album po. So yun. That's true, no? Kasi yung iba talagang naku-question pa rin. Yes, marami Sino pa rin yung po. Lily na... So, pero ayaw nyo na talaga ma-identify sa dating grupo na Kalya Lily. Nga, katulad nga na sinabi ni Lem na parang na ina-acknowledge naman namin na dati kaming Kalya Lily. Pero of course, meron kaming sarili ngayong pangalan na Lily and meron kaming mga bagong kanta. So, sana mas pagtuunan nila ng focus yung bagong Lily. Yan. So, my next question sa iyo, Joshua. Gaano yung kataas yung pressure na siyempre ikaw yung main vocalist and siyempre alam natin ikaw magdadala ng grupo. Although alam natin yung mga credits ng mga kasamahan mo, pero ikaw yung nasa talaga, front. Okay. Gaano ka-pressure? Nung first year ko po sa Lily, sobrang hindi ako nakakatulog, na-anxiety ako. Kasi nga, hindi ako sanay na maraming nagbabash sa akin, hindi rin ako sanay masyado na parang maraming galit sa akin na ewan. And bago lang kasi dati nasa pop music ako and nag-theater ako. So, bago ako sa band industry talaga, na banda talaga. So, yung first year ko parang hindi ko alam kung ina-experiment ko kung tatanggapin ba ako ng band industry o hindi. Pero doon ko na-realize na parang bakit ko iisipin ng iba, sarili ko to and I have to make my own brand. And after that 1 year, wala na yung pressure sa akin. Kumbaga, nakafocus na lang ako sa magiging outcome ng gagawin namin as Lily. Well, bit of trivia or like just so you know then Josh and the press. Lily / Kalya Lily, we're no stranger to bashers. Actually, we have a long history of bashers. Even Kian before had a hard time with these bashers, so keep at it. It's gonna be okay. And like yung tama sinabi mo, it actually strengthens you in a way. It makes you tougher and at least may attention, di ba? At least we get the attention. And I love your branding and keep it up, cropped up. Thanks. Last question sa Joshua. So, mukhang 100% na yung mo dito, nung focus mo dito sa Lily. So, that means ba, set aside na yung acting career mo? Nagka-note talaga ako kasi dati, nung tanong po ni Sir sa akin kung bala ko bang pasukin yung showbiz. Dati po pinasok ko na po yan. So before, kasi nag-Rock of Ages ako, I played the Stolits. So after that, kinuha ako ng GMA noon dati at nag-acting na rin ako. Pero yung love ko of music talaga, doon ako talaga napunta. So if ever mabigyan ako ng mga projects ng mga acting, it's just the side. At ito po talaga yung focus ko. So. Thank you. Next. I see Eric Romeo. Hi, Lily. Tanong ko lang, do you still sing yung mga kanta ng Kalya Lily on your gigs? Yes, we still play the classic hits during live performances. Wala bang yun? Kasi mayroon akong alam na banda na nagkakaroon sila ng issue, nag-split din sila whenever na kinakanta yung original, kasi nag-split na sila. Yung original member, hinahabol yung every time nakakantahin ng bagong banda na may bagong member, yung original. Meron bang yun? Meron ba kayong issue on that? Sa amin wala naman kasi yung original songwriter ng hits namin, si Lem. So just for everyone's information, si Stars, Magbalik, Pansamantala, lahat ng mga talagang ex also, lahat yun, all the hits, si Lem yung nagsulat na. So in terms of performing all of those songs, wala kaming problema kasi siya yung nagsulat. Then paano mo, right now, parang ikaw ang, with your, yung mga original member, paano yun ngayon tinatanggal yung the sound ng Kalya Lily sa Lily? Paano kayo nag-transform? Paano yung gano'n? Actually, hindi siya parang tinatanggal. Kasi naka-embed talaga yung tunog namin. Ang ginagawa namin is we add value lalo. Like we add more instruments, mas ginagandahan namin yung production. Lalo visually, you need to, na mapanood kami live. Yung mga kanta namin dati, naglagay kami ng 2.0 version. Like yung Magbalik, dinagdagan ko ng bagong lyrics. Yung Stars, iniba namin yung areglo na medyo pang Gen Z, na medyo jumpy. Dati kasi rock.
So yun yung mga ginagawa namin ngayon. So you're saying na parang nakaka-adjust din kay sa vocalist niyo. Your sound, yung nire-reinvent niyo or Yes. what you call nire-remix, something Yes. like that. Oh. Nire-remake. Then si Josh actually nag-a-add din ng value eh. Kasi syempre, iba din yung way ng pagkanta niya. And also, para sa mas mataas yung boses niya, so tinatranspose din namin yung mga songs namin ngayon na remake. Kay Josh na lang, how do you feel na you're singing yung dating kinakanta ni Kian? Yan. You know, ang reaction ng fans, ano ang reaction sa'yo ng mga fans pag ano? To be honest, yung mga unang ko, parang naiilang ako actually, sa totoo lang. Kasi siya talaga yung kumanta nun eh. You know? Pero, kumbaga, na-feel ko yung sinabi ni Lem na parang, ito na yun, bago na tayo. Eh kami, hindi si Kian yung kalalilig. So, i-own mo kung ano yung kinakanta natin. So, simula nun, pag kinakanta ko yung mga songs, parang ako na talaga yun. Ako na talaga yun. And of course, honest naman din ako sa kanila na parang pag nabababaan ako sa kanta, pinapataas ko. Kasi magkaiba rin talaga kami ng range ni Kian. So, ayun. Masaya naman. Masaya. Okay, thank you. Yes. Pero syempre, gusto namin kahit chorus lang baka pwedeng mag-request ng magbalik. Para magbalik din sa aming alaala yung song na yun. Hello. Check. Di magbabago pagmamahal sa iyo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapago. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Thank you. Wow, ang galing. Nakakatayo ng magaling po. Anyways, ang ganda, no? Ang ganda ng version niya, no? Binya, Vivar! May comment dito, mas maganda raw ang version ni Josh ng kaysa kay Kian. Reaction! Thank you. Pag pinupuri ako, di ko alam yung reaction. Okay. So thank you na lang po. Okay. Kanina na-mention na yung mga bagong banda. Sino sa kanila yung gusto nyong makakulag, if ever? SB9, Isa-isa. December Avenue, Ben and Ben. Isa-isa na lang po. Kasi may mga Isa-isa. sarili kaming taste din. Oo. Okay ka, ano ba? Sino gusto Isa-isa mo na lang. Ako siguro... Shakol? Joke lang. December up siguro. December Ave. Ako, Billy. Wow! Ako Flo G. Ako, Billy rin. Ay, kinanta mo yung pan-trophy ko. Ang galing, no? Ako, parang gusto ko kakulab si Dionela. Ako, siguro si TJ Monteverde. Bakit? Pero meron naman talks ng collab meron naman talks ng collab sa ibang mga singers or Artist. artist. Wala pa. Wala pa po, pero meron kaming isang song na talaga siya, meron siyang collab na para sa collab, tapos kinakausap na po kami ng artist for that. And babae kasi yung inaay namin for that part eh. So sana makakuha kami ng bagay dun sa song na ako personally for that song gusto ko si Casey Tandina para sa akin. Tapos anong bagong makikita sa inyo ngayon? May bago ba kayong song or shows or ano? Actually, simula nung nag-reborn yung Lily 2 years ago, meron na kaming 5 kanta sa Spotify na bagong kanta. Actually, yung dalawa doon, yung remake ng Stars and Magbalik. So yung 3 songs na nandun, 3 ba? 3, no?
Yeah. Oh, yeah. Bagong kanta yun. So, flavor ng bagong Lili yun. And ngayong darating na October po, meron na po kami bagong single na ilalabas. And excited kami sa music video na darating kasi isang sikat ang kasama namin doon. At ayoko muna pong sabihin, baka kasi kumalat na agad. Gusto ko surprise. Letter M. Letter B. M. Tapos pula buhok. Pula buhok. Letter M. M, tapos pula yung buhok. So yun. Sobrang sikat siya ngayon. Pasikat siya ngayon. So M, tapos pula yung buhok. Yun lang. Yun lang yung ano namin. Yung clue po namin. Ano title ng kanta? Higa. Bini ka daw? Higa? Secret. Title ng song, Higa? Higa, title ng song. Higa? Yes, so. Higa. Anong... Sample. Oo, ba't higa? Lika na sumama ka, papaligayahin ka, ihiga ang katawan at maglalakbay, libutin natin ng isa't isa. O humiga ka na, baby. O humiga ka na, baby. Thank you. Pang Viva Max pala ito. Thank you. Oo. Pero susundutin ko, di ba, sinagot nyo kanina kung sino yung gusto nyong banda na makakolab. Curious lang ako sinong showbiz crushes ninyo. Showbiz crush. Showbiz crush. Oh, showbiz crush. Si Ezra daw muna. Si Ezra una. Iisip ko pa eh. So, Miss Crush yun. Siguro si ano. Hindi, si Ann Curtis talaga. Ann Curtis. Siguro ako for the longest time si Rian Ramos. So, Bea Alonso. Ako si Solen na work ko na rin siya. Talagang sobrang gusto ko siya yung Christine Reyes. Ako siguro babalik ko na lang yung pagkabata ako siguro, Heart of the List. Akala ko yung ex mo. Pwede vocalista. Yes, sino pa ang magtatanong? Kuya Romel! Francis. Sino pa magtatanong? Okay, si Kali daw may tatanong. Lalo na lang to, habang nag-iisip sila, kay Ezra lang to. Kasi syempre, di ba, this is the first time na nakasama ka namin. And then yesterday, last night, tinitilian ka ng mga tao. Balita ako, sabi mo daw, yung new hairstyle mo, ni Daniel Padilla, ikaw daw yung nagpa-uso. Sabi niya. Sa hairstyle ko, tinauna talaga ako kay Daniel. Ako talaga tinahin. Dahil lang, nataon lang masigat si Lito. Ay, hindi talaga seryoso na. Hindi siya Kali from 104.2 Star Radio FM and we are now live. So my question goes to the entire band. Siyempre, sa dami-dami na ng banda na nandyan, Ben, SB19, and other bands na meron. What makes Lili different from other bands? Aside, syempre, sa trademark na nakaka-craft up. Lili, kasi sa amin, we want to add value. Number one, we want to add value to ourselves. So we want, personally, it's each one of us na mag-grow talaga. Next is, we want to add value sa mga sumusuport sa amin. Yan, kayo po, press people, sa mga, actually we call them fams, hindi fans, family. Yung mga tao na kahit gabi talagang pumupunta sa mga gigs namin, kahit minsan hirap na hirap sila makauwi. Next is, we want to add value sa management din namin. Kung ano yung pwede namin ibigay. So, for us, yun yung parang difference. Gusto namin, sa mga bagong banda, we want to inspire them na, okay guys, patuloy lang tayo kasi kahit mahirap yung pinagdadaanan, kami din, galing kami dyan. So, right now, actually, next year, gusto namin mag-conduct ng mga workshops to help the bands for free. Yung mga bagong banda. So, yun yung gusto namin ma-achieve. Kumbaga, yung sinasabi lang nila, kami yung banda na mahilig sa mga tumulong sa other tao. Parang kumbaga, kami,
more on doon kami focus sa helping the community na banda, na inspiring them through music and through good deeds. Yeah. So, yeah. Okay, next question from Roldan Castro, our editor from Abante. Siyempre ang banda lapitin talaga ng mga babae. So paano nyo nakokontrol ang tukso or go lang kayo pag may mga paning na talagang naghahabol sa inyo? Pati mga pating. Hindi, may GC kami, ginagawa ko ng GC. Joke lang. Ako po, equal yung parang approach ko sa kanila. Like, kung babatiin ko yung isa, dapat lahat kasi magkakaselos-selos yan eh. Parang ganun. Pogi. Totoo ko kasi talaga. Sobrang, yung mga unang ano ko sa ladies. Although, as sessionist, parang yung mga girls na tumitili, lumalapit, parang bago sa akin. Kasi ito yung unang banda na na putok na kilala na pinasukan ko. Parang gano'n. Ito po talaga yung pinapol. Ako hindi ko ginagawa ng group chat. Ano lang? Hindi, ano lang, like equal treatment lang, hi, hello. Kasi yun nga, I mean, that's true, that's kind of true na kakaroon ng parang group. So, normal lang pagtrato, saka it's not supposed to get in your head then at the same time. So, kumbaga you treat them as family din. Tutukso? Hindi ako natutukso. Hindi natutukso? Hindi. Ito honestly Okay. Hindi. Pag nasa gig kami, sa totoo lang, marami rin talaga magaganda na nakapaligid. Iano mo na lang sa utak mo na, wala na yan, okay. Pass na yan, mga ganon. And kasi hindi talaga kami, rule din namin dito sa amin, lalo na yung mga may mga relationship na parang dapat walang walang pang-boundary sa mga ganung bagay. And equal lang ang lahat ng pakikitungo sa lahat ng babae, sa lahat ng LGBT community, equal lahat sila para sa amin. Yeah. Walang indecent proposal, Joshua. Dati pa po yun, pero wala naman na. Meron na before. Meron na Ano dati. yung in-offer? Go! Ano po yun eh? Kotse ba? Or career? Hindi. Condo? Pera. Basta pera. Paano mo tinanggihan mo ba? O Tinanggihan ko, syempre. Paano mo tinanggihan? Sinabi ko po, let's just be friends. Kala ko dagdagan mo pa. Pero Kala ko dagdagan mo pa. Ano ba yung offer? Baka pwedeng Magkano ba yung offer? Magkano yung in-offer? Parang mga 500 yata. Pero ano yun eh, may gagawin eh. Basta may something. Siyempre. Oo nga, di ba? May kontrata na parang, basta ganun eh. Hindi kontrata, parang deal, parang ganun. Pero, 500,000. pero syempre, ako, equal naman ako sa lahat ng tao. So, tatratuhin kita na in respect lang. Kaya, hindi ko kailangan ng ganyan talaga. Kailangan ko maging okay lang tayo as friends. Yan. Yung iba, mga may gusto dagdag, yung paano na-handle yung mga agresibong mga panay. Talaga, ng mga babae, mga bading. Siyempre, pag banda, ganun talaga, ilapitin talaga. I guess that's true. But I guess that's true. I found yung mga hot chicks, diba? We all like these hot chicks, hot guys, hot anyone. Whatever you're into, they're there. They're in the shows. Pero I found out na pag trinit mo sila na you're not trying to impress them, not trying to get with them, you find out there's like an entirely whole different person behind the hot person na pwede mong chikahan. Like, meron silang inner, thoughts and desires. And like, it's way more sexy if you focus on them, like, about their personalities. And not just being hot guys or girls. Lalim naman. Tsaka yung mga, especially mga girls na
natutuwa kami kasi minsan may mga gig kami na malalayo, talagang galing Nueva Ecija pa, pupunta ng lilipad pa minsan, sumasama sa amin sa Visayas, mga ganon. So parang yung mga gumagawa ng mga fans namin, talagang tinatrato rin namin talaga ng parang kapamilya na rin namin. Na parang, kamusta ka dyan? O, saan ka naka-check-in? Baka hindi ka safe ha? O, kumain ka na ba? Ganyan. Medyo ganon kami sa kanila. So parang, nandun agad yung parang friend zone na ito parang si kuya pala to sa amin, parang gano'n. So nawawala na yung gano'n. So yun. So nawawala rin yung tukso. Parang nawawala naman. Hindi ka kayo. Pero, just lang. Pero, kayo ba mga single talaga, Radio Boy? We're all involved. Except for Ez and Nathan, they're single. Oh, yung dalawa. So maybe yung question is more related to these two. Oo, basta sila, di ba? Mga free, charot. Mga free ang mga yan. Pero isa pang tanong ko, ano yung madalas yung pag-awayan? Dumating ba sa point na pinag-awayan yung babae? Never pa nangyari sa amin. Mostly ang mga pinag-aawayan namin is about the band. So, masaya kami na nangyari yun kasi ibig sabihin we care about the band. Kaya kami nag-aaway ng gano'n. Pero never pa sa ibang bagay outside the band, like girls or anything, pera or stuff, or wala naman kami pinag-aaway na gano'n. Isa pang sa mga original na Lily, kasi sabi kanina hindi nila alam kung magbabati sila kay Kian pag nakita. Pero ang tanong, ready ba kayo na batiin si Kian pag nakita niyo? Yes. Kung pumunta siya ngayon dito sa Presscon, wala namang problema sa akin. Lahat kayo ready na? Well, yun yung magical eh. Yung hindi namin masasabi kung may ready talaga, pero yun yung inaabangan namin. Magic na lang siguro yun. Yun yung magic eh. Parang hirap naman pag nakita ko siya dapat ganito. Kumbaga dapat parang kung ano yung mangyari, kumbaga destiny talaga yung magsabi. So wala na kayong tampo? Well, syempre, yung grown-ups, wala na sigurong tampo after ilang years na nangyari. We understand naman lahat ng sitwasyon. Eh. So nandun na kami sa meaning ng buhay na ipagpatuloy na lang at maging masaya. Tsaka honestly, mas okay din kami ngayon. Ang ganda ng nangyayari. Through the help of our management team din. Ang ganda lang din na, okay, yung mga members, may batang mga members. Parang yung average age namin mas bumata. Hindi nyo nabanggit si Kian na gusto nyong makakollab. Yes, ba kayo doon? Yung nagbanggit sa kanya. Ako, okay lang ako. Sige, pwede naman. Yeah, maybe. Wala namang kasama. Yan, collab. Kay Joshua, bukod sa bashing, ano yung mga challenges na na-encounter mo sa pagiging vocalist ng Lily? Actually, pinaka talaga yun lang talaga yung comparison. Kasi parang, ang laki rin kasi ng brand ng Kala Lily, alam naman natin yun. And, ang laki nung big shoes to fill in. So, alam mo yun, sana sa mga nagbabash, hukayin nila siguro kung paano ako napunta dito. And, kumbaga, yung mga pinagdaanan ko rin, hindi rin talaga biro. Alam naman ng mga press people yan, matagal ko na nakilala sila. Bata pa lang ako, bata pa rin sila nun. And siguro deserve ko rin naman nandito ako sa spot na to. Ayun. Tapos, ang last question ko, yung dati mong grupo, kumusta na? Hindi rin ba sila nagtampo sa'yo nung mawala ka sa kanila? Hindi, actually, ako kasi yung parang sa grupo, ako yung pinaka gusto ko magstay. Okay. So yung dalawa, nung pandemic, sila talaga yung kumbaga gusto na mag-move on and all. Asan na sila Si Brian of JBK, nasa na siya, isang country manager na siya ng Mega World. So goods na goods. And si Kim naman meron na siyang bagong banda and usually nandun siya sa mga ibang bansa. So para siyang overseas na band, mga ganun. Yun yung gusto niyang tahakin. And yung paghiwalay namin is hindi katulad sa kanila. Kasi kami, kumbaga okay kami and
Lagi kami, minsan nagkikita-kita pa rin kami, and kamustahan. Actually, kakakita lang namin nung 2 weeks ago, parang gano'n. Tapos pag may mga gig ako na parang naghahanap sa akin ng band, nire-recommend ko si Kim, ganyan. So, yun. Okay kami and I'm happy for them. Okay, thank you. Meron lang isang pahabol. How do you go about yung songwriting process nyo? Like, for example, din sa Higa. Is it collaborative na lahat kayo is, yun yung contribution ng each member? Okay po. So sa composing naman po, kasi tinry namin yan eh. Tinry namin, sinubukan namin na parang sabay-sabay tayo magsulat, ganyan-ganyan. Nag-overnight kami sa isang resort. Ayun, ang ending wala kaming napala. So, feeling ko, ang nag-work sa amin is magko-compose kami sarili-sarili. Tapos, pag na-compose na namin yung isang kanta, dadali namin sa banda. Like for me, yung Higa, kinompose ko tong kantang to na gitara lang, tapos nakahiga ako. Tapos, so kinompose ko siya ng gitara lang, tapos pinarinig ko sa kanila. And sabi ko, kayo nang bahala dyan. So lumabas yung flavor nung sila na yung tumugtog. So yun. Ganun kami even Lem, ganun din siya na parang ina-acknowledge niya rin yung bassist, yung guitars and keyboards, kung anong pwede ilagay sa flavor pag nasulat na niya yung kanta. Yan. Sino inspiration ng Higa? Yun yung mga yung Higa kasi parang sinulat ko yun nung yung naalala ko yung parang yung mga walwal days ko pa nung dati na parang lagi ka nasa bar, tas di ba minsan pag nasa bar ka, biglang may iuwi ka, gano'n. Mga gano'n na yun. Pero dati pa yun. Ha? Pang Viva Max na. Hindi iuuwi ka o ikaw nag-uuwi? Hindi, yung kaibigan ko yun, mga yan. Kaibigan ko lang, na-inspire lang ako sa mga friends ko, hindi ako yun. So yun parang gusto ko lang gumawa ng parang something sexy na kanta. Sexy ka pa. Thank you. Yeah, mahilig din kasi ako mag-gym, so gano'n. So, sexy. Gusto ko i-incorporate din yung sexy na kanta sa sexy na, sexy mo kasi. Ayun, thank you. Yeah.